Hello guys, welcome back to my channel, Alfredo Silva Vlog and UK. So guys, musta po kayong lahat guys? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Lalo na po sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, sa mga kabisaya dyan sa Cebu. Musta po kayo? Lalo na po sa mga dati kong katrabaho dyan. So, musta po kayo? So, nandito na naman tayo guys. Maki-share guys para may kunting kalaman kayo guys. Lalo na po guys sa sa mga aspiring butchers. So, sa mga butchers ko dyan, para po itong video sa inyo. So, hindi lang sa inyo sa mga butchers ko, pati na sa buong mundo na mga butchers dyan na gustong mag-apply or makapunta dito sa bansang Europa. So, maganda tong guys, yung topic natin ngayon guys. Kasi po guys, makapagbigay po ito ng kalaman sa inyo kung paano ba yung namin dito, yung proseso sa pag-training. So bago tayo isasabak doon sa doon sa mabilisang galawan doon sa conveyor na medyo mabilis na yung speed. So ito guys. So before that guys, sa mga baguhan or sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, sa nanood itong video, yan ito. So paki-subscribe po, paki-like and share rin po, at paki-click po rin ng bell button para po ma-notify kayo sa ating i-upload or gagawin pang mga videos. So sa gagawin po nyong yan guys, nakatulong po kayo sa akin guys, para din po medyo tataas at tadami yung mga natin, mga viewers at saka subscribers. At saka sa mga viewers ko, subscribers ko dyan, so maraming salamat po sa suporta nyo. So kung di dahil sa inyo, hindi po tayo aabot ng ng 1,529 subscribers. So yun po guys, napakagandang guys, ginawa nyo para sa akin, at saka nagpapasalamat po ako sa inyo. So once again guys, thank you po, thank you. So ito guys, yung umpisahan natin yung i-share ko ngayon sa inyo. So kung paano ba yung yung proseso namin dito sa training. Kasi po may may mga nagtatanong kung medyo kinakabahan or natakot. So yun din guys sa akin nangyari guys, kasi pag simpleng butcher lang tayo or bago tayo natuto sa pag-butcher, example sa sa nangyari sa akin, kasi po kahit po matagal ako doon sa meat nag-handle, pero hindi po talaga ako nag-chop or nag-butcher. So yun, lang ilang weeks lang yung pagti-training ko ng butcher. So gumawa ako agad ng video. Kaso lang doon sa doon sa nilagay ko sa resume ko is 10 years yata yung ko nalagay ko doon sa sa experience ko sa meat. So yun, siguro na yun diyan nila na napagbasihan din yun nila. So yun guys, so umpisahan natin guys. Yung proseso namin ito guys, bago kayo salang sa or iakyat sa taas doon sa tinatawag namin na dito na butchery. So kasi yung guys, yung proseso sa sa pag-training, yung department na yun sa baba, tinatawag yun na debone department. So doon yung pagsisimula sa pag-training sa pagdidibon. So lahat ng mga bago guys na bago iakyat or isasalang doon sa butchery department, doon dadaan guys lahat. So doon magsisimula. So doon ka makitaan ng potensyal na ka, marunong ka talaga. So depende po yan. Hindi ka aabot ng isang linggo or buwan-buwan, kasi may nangyari na yan.
dati sa ano ko, dating butcher ko diyan sa Pilipinas, 3 araw lang siya diyan sa 3 araw lang siya doon sa debone or training area or training department. So, naakyat na siya agad. So, yun ang kagandahan guys, pag marunong ka na, makitaan ka na ng potential nila, akyat ka agad sa butchery department. Okay guys, pag ano na tayo, naakyat na tayo doon sa butchery department, doon na po magsisimula yung natin, parang promotion natin na ilalakad ng mga grihat, yung tinatawag na team leader or black hat. Yun ay tinatawag na mga bisor or mga supervisors. So doon po, pag nakitaan ka rin ng potential na makasabay ka na sa linya, so i-upgrade na yung grade mo. Halimbawa, kami dito, pagdating namin is kami, kasi hindi kami tulad sa ibang lahi na napunta na walang experience, kasi kami doon sa is skilled talaga, kasi skilled naman yung hire nila. So nakalagay doon skilled, so meaning may may mga experience kami. So yung bali grade namin guys is grade 4. So iba-iba po kasi yung dito guys, yung level sa grade. So doon po nagbabase yung natin guys, yung sahod doon sa grade level. So pag grade 4 ka, so or grade 3, so ka pa, naka red hat or parang ka pa, parang starter. At saka din sa nakalagay din sa sa pag nasa training area ka pa or sa debone department, so nakalagay doon sa kutsilyo mo na may nakaguhit doon sa kutsilyo mo mismo na is yung meaning starter pa lang. Kasi pag nasa butchery ka na, nakaguhit sa kutsilyo mo is B. So bali doon sa butchery yun. So yun guys, so pag nakitaan ka ng potential doon sa training area or sa debone department, so iakyat ka na talaga guys. So doon din pag masdan ka doon ng mga grihat, at saka sila din mismo yung magre-recommend sa iyo pag nakitaan ka ng potential na marunong ka talaga, at saka makasabay ka na sa line or sa speed line. So doon sa conveyor na doon nalagay ang karne na doon mo titibunin. So pag nakasabay ka na niyan, so i-upload ka na. So maging natawag doon na grade 5 or maging papalitan na yung yung hat mo. So magiging white hat ka na. So yun. Saka doon na guys pumasok yung guys, pag grade 5 ka na, doon na pumasok yung may incentives ka na. So yun guys. So malaking bagay naman yung incentives mo, kasi per week yun. May makukuha kang 90 pound na dagdag sa sahod mo. At saka din sa pagiging grade 5 mo, yung mo rin, yung per hour mo is maragdagan rin. So yun po ang basihan guys. Kasi guys dito by coding sa hat. So halimbawa dito sa mga butchers, pag starter ka or grade 4 ka pa lang is red hat. Pag grade 5 ka na is white hat, grade 5 or grade 6. So, yun guys, ang kaibahan po guys, ang difference po nila between the grade 5 at sa grade 6 is may diferensya po sa sahod guys. Nasa guys, 30 pound per week yung diferensya po sa sa sahod. So, malaking bagay na rin yan pang grocery, pag weekly mo na grocery yung 30 pound. So, yun. Pag masipag ka at saka matyaga ka, so at saka nakitaan ka na rin ng potential, so i-level up ka na nila at saka gawin kang grade 6. So marami nang guys, mga Pilipino dito na mga halos lahat mga grade 6 na. So ang kaibahan din dito guys sa sa lalaki at saka babae na butchers, yung mga babae guys madali lang talaga kasi simple lang ang trabaho nila, hindi tulad sa mga mga lalaki na nagdipon talaga. So mga babae dito guys is mga trimmers lang, so kaya madali lang po sila pag
madali lang po nila makukuha yung trabaho nila. Sa pag nakitaan na sila ng ng potensyal, nakasabay na rin sa nakasabay na rin sa linya. So yun, magiging grade 5 at saka magiging grade 6 na rin yan guys. So, kasi ngayon may bago silang patakaran. So iba-iba po kasi yung sa butchery guys, iba-iba pong linya yun kasi po yung sa butchery din. May tinatawag na doon sa shoulder line, doon sa shoulder talaga yung mga taga shoulder ang gagawa at saka sa leg line. So doon dalawa pong department yun din doon sa sa itaas. Na kung baga doon ka sasabak galing sa training area or sa debone area. So yun. Yung mga bagong patakaran, so ngayon nila is bagong nila is doon ka muna mag grade 5 sa shoulder line. So pag gusto mo nang maging maging grade 6, so pupunta ka ng leg line. So kausapin mo yung yung gray hat mo or visor mo na gusto kang mag-upgrade sa sa grado mo. So papuntahin ka na ng leg line, so magdi-debone ka rin doon. So pagkitaan ka na ng potensyal at saka may may alam ka na, at saka makasabay ka na rin sa linya. So yun mismo, another papirmahin ka na naman. So ulit guys, pag pag na-upgrade ka na, so malalaman mo yan pag na-upgrade ka na. Kasi papatawag ka at saka may pipirmahan ka na na yun, nag-level up ka na. So maganda kasi guys pag nag-level up ka na guys. Ako nga guys hindi pa tagal-tagal. So marami na nag-level up. So kasi makakuha ka ng incentives at saka yung sahod mo madagdagan rin yung rate mo per hour. Kasi yung rate naman namin dito is per hour. So nga guys, yung pala namin dito is yung pasok namin. Yan is 5:30 AM to 3:30 PM. So bali 10 hours siya guys. So kasi guys, meron kaming overtime per day na 2 hours. So yun guys. At saka yung break time namin dalawang bisis kami mag-break time. 30 minutes, 30 minutes. So yun. Pero yung break time guys, kasali na yun sa kasali na yun sa doon sa 10 hours. So kumbaga walang hindi naltasan yung 1 hour namin na break time. Bali kasali pa siya doon. Kasi kung pipintahin mo 5:30 AM to 3:30 PM, yun, 10 hours na yun, di ba? Pero nakalagay doon sa namin, payslip is may kami, may 2 hours kami na overtime. So alam naman natin pag overtime yan is ibang rate talaga. So medyo mas mataas yung rate. So lalo na pag doon din nagbabase guys yung rate ng grade 5 at saka grade 6. Malaki ang nila, malaki ang makukuha nila rate per hour. So yun ang kagandahan guys pag ka na nag-level up ka kasi sa overtime malaki yung rate mo. So yun guys, so sa mga nag-a-apply na nagbabalak at saka natanggap na, huwag kayong matakot kasi may tanong daw yung busy daw kami dito saka mabilis yung linya. Totoo yan guys, totoo yan kasi sa sa shoulder line nasa kami, nasa 840 per hour yung takbo ng linya. So sa leg line naman pumapalo sa 600, 700 kasi masinsinan yung gawa doon sa leg line department medyo may kahirapan din. So yun guys, saka huwag kayong mabahala kasi naman titingnan naman kayo doon sa sa training area. Pag hindi pa nyo kaya guys, hindi naman kayo iakyat nila or akyat ka doon sa butchery department kasi pag nakita nila na wala ka pang potensyal, kailangan mo pa ng more trainings. Kahit ilang buwan ka mag-stay doon sa
magsistay doon sa Dibon or sa training area, okay lang yun guys. As long as makakuha mo talaga lahat bago ka iakyat. At saka yung speed, yung bilis, panakitaan ka na ng potensyal na medyo mabilis ka na. So yun, magiging ano ka na dyan, ikaw na yung mapili na parang contestant na iakyat na naman. So yun, huwag kayong maproblema or mabahala na baka hindi kayanin. Hindi guys, may iba nga akong guys, yung batch ko nga kahit ngayon, magano na yun sila 8 months na yun. Or magiging 9 months na yun, nandun pa rin sa nandun pa rin sa baba. So, kagandahan kasi guys, pag masyado kang baba doon sa training area, is malalaman mo lahat. May kalaman ka. Di tulad ng naakyat na iba doon, walang alam. Hindi nila alam lahat. So, kaya po yung iba na na halimbawa yung nila shoulder line lang, hindi sila nakaranas o nakasubok sa sa leg line. So pagdating sa taas, nahirapan po sila. Kasi dati yung pagiging grade 5, pag level up is kailangan pang pumunta ng leg line. Na kailangan pa magdibon doon ng at least 3 buto na malaman mo, tulad ng shank or H-bone and tailbone. So kailangan pa yan, pero ngayon hindi na. So kaya pahirapan nun, kaya maraming Pilipino rin na natagalan sa pag grade 5, pero ngayon iniba naman nila. So yun guys. So kailangan lang talaga yung yung tiyaga at saka yung makuha mo yung technique, kasi pag nandun ka sa baba, doon kasi yun yun ang pinaka-training talaga. So baga maranasan mo lahat doon. So kailangan talaga yung wag kang mahiya na sa iano mo sa mo sa grihat mo or sa team leader mo na magsabi ka na gusto kong matuto nito, magpaturo ka nito. Yun, para madali kang matuto or makuha mo yung yung technique sa pagdibon. Kasi guys, iba-iba yung iba-iba yung pagdibon natin So, may yung kumbaga ako, ito yung technique ko sa iyo, yan ang technique mo. Kumbaga kung saan yung mas madali sa iyo or mas magaan sa iyo na paraan, doon ka titira. So, iba-iba naman yung paraan natin at saka iba-iba rin tayo na halimbawa may kaliwiti, yung kanan, 'di ba? Minsan 'yan. So, yun guys. Good luck sa ating lahat na mga butchers, kasi nabilong rin ako sa butchers. So lahat guys, tayo na yung mga yung mga candidates na mapili ni or napili niya ni Nicaro na sinisi ng agency dyan sa Pilipinas papunta dito sa sa UK or sa company ng Caro. So huwag kayong babahala, doon kayo sa training area. Saka huwag kayong mag-apura na maakyat para mag-level up. So mas maigi doon muna sa training area sa Dibon Department para po matuto kayo sa lahat ng gagawin sa shoulder line at saka sa leg line, para pagdating doon sa taas, yung natin, yung natin, yung kumbaga i-adjust natin, yun na lang yung speed ng conveyor or linya. Kasi nga doon sa baba natuto na tayo lahat sa pagdibon. So yung paakyat natin, yung speed na lang yung i-adjust natin. So yun ang kagandahan guys pag nabulol tayo, pag marunong na tayo doon pa lang sa training area. So kaya yun guys, sinatawag na training area or ribbon department, para po lahat ng yung mga starter o nag-umpisa doon pa lang matuto na bago iakyat. So guys, thank you guys. So tapos na po tayo sa pintuhang ito. So sana po guys sa vlog kong ito or sa videong ito na ginagawa ko is meron kayong nakuhang magandang aral at saka ideya. So napakalaking bagay ito guys sa inyo guys na na
natutunan. So, at nakukuha ang nakukuha ang mga techniques. O, ganun pala dito. Ganun, ganyan pala yung nila. So, yun guys. So, wag na kayong guys, wag kayong matakot guys na marami kaming katay everyday yun. At saka mabilis ang convert, sa ganun ganyan. So, yung mga katanungan yan guys. So, wag kayong guys, mag-alala dyan. Maka-adjust rin kayo. So, once again guys, thank you guys. Thank you sa pagkinood ng video ito. See you on my next video guys. So, salamat po sa suporta ninyo guys. So, sana po sa sa sunod kong video, suportahan niyo rin po ako yung video ko at saka panoorin niyo po. So, salamat guys. Bye bye. Thank you.